Okay guys, yung topic naman natin ngayon is yung pag-add ng user account sa mga system. Bali lahat ng system na to, testing natin kung paano mag-add ng pwede ba kasi siyang setup. Ayan, sa HMS, natalakay na natin. Try naman natin sa POS. Sa POS, pag mag-login kayo dyan, una, naka-localhost to kasi nasa server tayo. Pero yung ibang workstation, set up dyan yung IP ng server, yung 192.168.0.105. Then, set up lang natin yan. Select. Wait lang natin. Then, lagyan lang natin yung account natin ng ID. Yan. Ito yung unang lalabas sa kanya. Discuss muna natin yung sa pag-add ng user. Ito yung password nyo dyan. Login. Okay. Then dito, minsan nandito siya sa unahan. Pero yung dito sa POS, yan. User accessibility. Yan. Dito sa user group, same lang. Nang sa may HMS, may user group siya. Kasi meron dito yung access ng cashier, access ng IT, access ng supervisor, access lang ng waiter. Yan. Pero yung admin, access niya na. Saka yung IT. Yan lang din, same lang siya. I-click nyo lang na. Yung ba, mag-add tayo ngayon. Test. Mag-test lang tayo. Test. Save. Ayan, yung test na to. Edit natin. Paano mag-add siya ng permission? Click lang natin yan. Tapos add. Ayan. Kung gusto natin ibalik, check mo lang. Then remove. Babalik na siya. Ngayon, kung ano yung setup ng mga ano. Nakasetup naman na dito talaga yung mga sa cashier, IT, supervisor. Pakita lang natin dito kung paano mag-setup. Ayan, add natin. Then yan na siya. Gusto mo i-check, babalik pa, re-remove. Ganun lang, save lang. Ngayon, pag sinave niya yan, pag click mo dito, ito na yung permission niya. Pero hindi natin gagamitin. Si test. Sample lang natin paano mo. Delete na natin. Delete yan. Buwasan nyo na mag-delete dito sa mga nakasetup talaga. Excuse. Kasi pag na-delete natin yun, once na ako nakasub IT department, mawawala na lahat ng access ko doon. Delete lang muna natin to. Test, yan. Wala na siya. Then sa user naman, papasok lang kayo dito sa user list. Yan. Example, add ka lang ng new. Yan, lagay mo dyan sa example. So sa akin, edit natin. Yan. Halimbawa, nag-add tayo. Fill up lang ng form, username, password. Tapos ito yung kanina, yung user group. Kung cashier lang siya. And yung IT, yan. Choices nyo lang yung supervisor kasi may kanya-kanya silang access sa POS. And dito, password lang din. Password. Yan. Dati kasi, nasa Finance ako ngayon sa iyo, no? Pero, kung access yan, same lang naman. Hindi naman siya mapapago sa diba? Importante dyan, save nyo, no? Kaya hindi na natin siya save. Pwede natin siya save. Yun lang sa POS. Pagkat, close nyo lang ulit. Hindi naman natin. So, wala pa yung module na to. Then, iwasan nyo lang din mag-delete yan sa mga user kasi nga may mga transaction na siya na pinasok which is pag binalikan yan in the future, pag dinilit nyo yung account, kaka-error yan sa system. Kaya, iwasan lang natin yung delete. Kahit mapatong-patong yun. Then, close natin. Yun lang sa user account. Next naman natin sa
Accounting system naman. Paano mag-add sa accounting system? Yan, local host. Kasi nasa server tayo. Select lang natin. Account data. Select database. Tapos lang. Account. Is dito. System setup. Yung user account dito. Check lang natin siya dito sa unahan. User accessibility. Check lang natin yan. Yan. Dito, same lang din. New employee. Create lang kayo ng new. Then fill up nyo lang yung mga information. Then dito sa baba, makikita nyo yung mga access nila. Yan. Access ng mga employee. Yan. Makikita nyo, check nyo lang kung ano yung access nila dyan. Dito, kadalasan na naka-uncheck is yung delete para maiwasan yung mga delete transaction. Kaya yung may access lang sa delete dyan is yung mga talagang may access sa delete. Ito naman, sample tayo. Yan yung meron dito, copy existing user setup. Kiklik mo dyan, setup na nagagayahin. Kinilik mo yan, magkagaya nyo na yung setup sa EAD, yung setup ko. Ngayon, dito sa baba, meron din dyan user sa administrator. Baka makalimutan nyo login mo. Kikita nyo naman yan. Save nyo lang. Yun siya. So pag-add, ngayon wala tayong ma-edit sa accounting. Sinad na natin sila. Basta yung mga transaction na magagamit nila. Checkan nyo lang kung alin dyan. And save. Yun lang. Then, ngayon, cancel lang. Dito kasi hindi na siya user group. Automatic na yan. Click mo lang yan sa buka ni Isabel. Pag-alay yan. Yung mga transaction niya. Gagamit sa system. And yan. Meron siya dito sa buka. Naka-user siya. Then yung sa akin, sa IT, check natin. Dyan. Pipili mo sa akin, administrator. Log out natin. Naman natin is yung sa inventory touch. Yung materials management system, ito naman yung ginagamit. Cost controller. Yun lang natin. Yes lang, okay lang. Pagaya ulit, lagyan nyo lang ulit. Kung may lumabas na ganong error, then wait lang natin siya. Open muna natin yung ibang system habang hinihintay natin pa. Kasi medyo mabigat na yung system dito sa inventory. Next lang natin. Open natin muna iba. Wait natin mag-open si inventory touch. Ito si asset management. Na gamit namin ito dati. Nagtitraining si Ritso. Sa pag-add lang din ng user mo na ilan. Yan, makikita nyo siya dyan. User accessibility setup. Ano lang siya dito. Yan, same lang. Add ng new. Edit. Yan yung mga access. Add. Same lang siya sa POS. Ito kasi yung asset management system, alam ko yung ginagamit. Ito para sa mga dating na item. Check natin. Asset keys. Ayan. Set folder. Palagay naman dyan. Ayan. Kung kanino naka-assign. Tel equipment.
Ako ginagamit talaga ito ni warehouse. Ay, kaya ano pala to? May property custodian. Siya yung gumagamit nito ay nag-update. Para nakasave lahat sa system. Dito lahat yan. Dito pwede nyo search naman. Check lang natin. Ayan yung mga gamit. Pero sa pag-add niya, yun lang. Yan, Illustrator. Yan, user. Yun, mga access lang din. Pwede naman natin gayahin siya. Kunyari siya yung dating warehouse. Ito yung dating warehouse dyan. Hindi kasi nagamit to last hindi nagamit. Ayan, James Guerrero. Nagamit niya itong system. Siya yung nag-property custodian. Siya, yun yung access niya. Pwede niyo picturean yan. Kita niyo kung may bagong property custodian. I-edit niyo lang siya. Ayan. And dito wala siyang logout. Close lang natin siya dyan. Exit na siya. Check natin yung MMS system kung nag-open pa rin. Then dito na lang tayo sa EBS. Try natin paano mag-add ng user account sa EBS. Ayan. Select and continue lang. Login yung account nyo. IT admin o sino may access sa pag-add ng user account. Ayan dito, hindi nyo siya makikita dyan. Check nyo lang dito sa unahan, saka sa huli, yung user accessibility. Yan. Same lang din. Add kayo ng bago. Tapos yan, kung ano yung ma-access niya. Bukasan nyo lang talaga lagi yung delete para pag hindi siya yung main yung talagang admin para maiwasan din yung delete. Username, password, click mo lang yan kung ano access nila. And yan, system administrator, kung admin siya. Hindi ko na mahirapan lahat yan. Kasi system administrator mo siya. Then accept lang, and yan. Try mo lang ilagin. Halimbawa si HR and Jillian. Yan yung mga access niya. Nakikita mo. Pero hindi nakaklik yung system administrator. Kita mo dyan kay Armo. Nakaklik yan. Add lang. Lang kayo ng add. Pwede. Then next natin is ito, nag-open na yung warehouse MMS system. Dito, wala siya dito sa file. Makikita natin siya dito sa system setup. Dito naman siya sa ilalim. User accessibility setup. Same lang din. Para sa POS. Same lang siya sa POS. Yan. Yung user group din. Department head. Ito kasi may kanya-kanya yung access yung mga yan. Sa department head, may approval yan dito sa MMS. Then yung sa GM, meron din, may approval din siya dyan. Sa IT, yung admin, makikita natin siya dyan mamaya. Sa user, naman makikita nyo, kanina nakita nyo sa IT, may GM and may department head. Dito, ako yung account ko, yun lang, kayo lang nyo dyan, pilapan nyo, i-explain natin yung mga nandito sa baba. Pansin muna natin. Yan. Excuse. Then dito, explain natin yung PRPO kasi is meron yung approval module dito sa system. Ngayon, kung department head yung i-add nyo, gawin nyo dyan, finance department head, ito, PR001. Kasi may access ako sa pag-approve kasi tinitest ko siya. Tinitest ko yung approval natin kung gumagana. Kaya
palagay sa akin yan. Papansin natin yung iba, cancel mo lang. Cancel natin try natin si Jason. Ayan. Yung access niya, ayan. May access din siya dyan. Global. Pero yung check natin kay Ma'am yan. Access niya lahat sa approval kasi may first, second, third approval yung sa system natin para ma-access niya yan. ERP, ORR. Dito yung sinasabi natin. Halimbawa ako, sa approval, pinilik natin yan. ER2, o approval, yan. Kinilik ko to. Natin siyang Executive Department Head yan eh. May lalabas din na approve. Okay, yung sa next topic na lang natin yan. Sa pagmaga dito sa MMS, dito lang siya makikita. The next natin is yung so tayo sa PCT naman. Yan. Select and continue lang. Kung naka server kayo, nakano siya. Pero kung nasa ibang workstation kayo, yung IP ng server. Ngayon dito, hindi nyo makita yung login. Pero may nakalagay dito. Somewhere. F3 nyo lang. Yan, F3 para lumabas yung login. Okay. Set. Sa pagka dito, siya dito sa kapit natin siya makita. So, user and password. And tapin lang natin guys. Medyo nakakalimutan ko na kasi hindi ko masyado ito. So, ano yun? Guys, tulungan niyo ako magharap guys. Malabo na yung mata ko. Supervisor access. Ayan. Ayan. Dito pala siya makikita guys. Kasi nakalagay sa kanya eh. Ayan. Si AAD ko. Ayan. Ito yung mga access ko. Wala lang akong access sa Blue Biometric kasi si HR yung may access dyan. Kasi mahirap na may access bigla akong mag-delete. Ayan. Timekeeping. C. HR. Pag nag-extract siya, mag-import siya ng timekeeping na. Pag nag-add yan, add na kayo dyan, username, password, department, location, siya. Yan. Ngayon, hindi mo na tayo mag-add. Cancel lang natin. Pero sa pag-add yan, same lang sa ibang system. Yung mga access, then yung mga username and password mo sinaset up. Para mag-exit dyan, baka mo lang. Para close, escape, para na-close yung system. And next natin yung sa inventory, dine-in, RM. Ito, dito tayo nag-add ng mga menu sa POS system. Update siya. Siya rin mismo din sa POS talaga. Ngayon, add ng user dito. Ito lang din makikita. Yan. Kita niyo dyan.
Same lang siya. Access, delete, sa baba. Username, password. Same lang siya. Tapos dito sa baba, username and ano dyan. Username and administrator. And save nyo lang kung okay na. Testing nyo na lang din. Login, logout nyo lang. Din yung ilad yung account. Test nyo lang. Yun lang po sa pag-add ng mga user sa lahat ng system.